So dito kayo magtatanong guys kung gusto nyo mag-apply ng murang alkiler ng pabahay ng Spain. So guys, alamin kung ano nga bang pinagkaiba ng Comunidad de Madrid, Oficina de Vivienda sa EMBS. Tayo ngayon sa Line 3 Metro Legazpi. So pupunta tayo ngayon sa Palos de la Frontera. So Line 3 siya. So nandito ako ngayon sa ayan, sa Legazpi. So ito yung metro na papunta ng Sol. So from Legazpi, dalawang parada lang guys. Hintayin natin yung metro. Kasi mula sa Palos de la Frontera 1, 2, 3 parada lang pala siya. From there papunta ng Sol. Dalawang parada lang tayo. Sasalida tayo. Salida. Kudulas. So paglabas natin ng metro, yung metro, makikita niyo yung ginagawa na yan. So dito tayo. Kasi yun kasi sarap din sa kabila eh. Ayun. Ayun, metro doon. So dito tayo lalabas. Diretso lang. Magsasara yun ng alas 12 eh. So ayan, mga ano lang, 5 minutes walk lang siguro. Or 3 minutes ganyan. Ayan, makikita niyo yung daanan na yan. Tapos makikita niyo itong parang maliit na ano. Hindi ko alam kung gym ba to o ano. Hindi man siya ganun kalaki. Parang siyang sports complex na maliit. Ayan. Dire-diretso lang tayo. Alas 2 na kasi. Sentro Socio-Cultural Argancela. Ayun pala yun. Sentro Cultural pala to. Sentro. Ayan, madadaanan nyo to guys ha. Angel del Rio. Sentro Dotacional Integrado Argancela. No sé kung ano yan. Pero yan, madadaanan nyo yan. Diretso. Ayun na siya. So, syempre, stop tayo dahil may traffic lights. Ay, napapuntang Legazpi. May mga bus din. Number 19. Kung gusto nyo mag-bus, yan, dadaan yan dito. Yung Legazpi na yan. And then yung metro, ayun, doon, banda. Legazpi, number 19 na bus. Ay, sana huminto na. Mainit ngayon. Ayan. Okay na. Marami rin mga ano dito, mga resto. May mga terasa sila. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung terasa, ayan. Yung kapag may mga table, chairs, kainan sa labas. So, terasa ang tawag nila doon. So, nagtotomar algo sila. Mga Espanyol, mahilig sa ganyan. Kasi kailangan yun. So, eto na yun guys. Ayan, makikita nyo may mga bandera ng Espanya, ng Europeo, kulay blue na yan. Tapos yung may yellow and red na yan, na bandera, yan na yun. As in, paglabas mo ng metro, dire-diretso lang papunta dito. So, i-check, tatanong lang natin, magtatanong lang ba tayo. Pero, ewan ko, sarado na siya, alas 2 na.
Lagi naman ako natataon dito sa traffic lights. So dito kayo magtatanong guys kung gusto nyo mag-apply ng ng murang alkiler ng pabahay ng Spain. Pero kasi dito nga sa EMBS is mahirap dahil nga sorteo. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mabubunot, 1 year, 2 years, 3 years, ganyan. Of waiting. Kaya ibang-iba siya sa sa Comunidad de Madrid. Ayan, Calle Palos de la Frontera. So ayan, try natin magtanong guys. A few minutes later. So ayun na nga guys, nagtanong ulit ako sa loob. Yun ang sabi lang nila, kung gusto nga nyo mag-apply, pwede rin sa online. Kung gusto nyo kumuha ng form, sa kanila, meron sila dyan. Tapos, kuha kayo ng form sa kanila o pwede nyo ipaprint sa mismong site nila. Meron din doon na formularyo. Pero, ayun nga, pwede rin kayong kumuha nga dito. So, ang kailangan lang is yung NIE or DNI or yung card nyo, residence card nyo dito sa Spain. And then, empadronamiento. Ayun nga, kailangan ng empadronamiento na kailangan 1 taon na kayo nakatira na doon sa tinitirhan nyo. So, ayun yung mga updated na kailangan requirements dito sa EMBS. And then, right after that, maghihintay kayo ng bibigyan nila kayo ng number na which is kasama nga kayo. Isa kayo sa mga posibleng mabunot. Kasi right after nun, kapag nabunot kayo sa sorteo, natawagan kayo, doon pa lang nila kayo hingan ng other requisitos or requirements like yun na, yung mga bida laboral, nomina, mga ganun-ganun na. So, sa ngayon, pag mag-a-apply kayo, ang kailangan lang is NIE, DNI, and then yung formularyo, yung form na pipila pa ninyo, at saka, ano pa ba? And yung empadronamiento na kailangan 1 year na kayong nakatira, at yung kung sino yung mga kasama nyo sa application ninyo, kailangan kasama na doon. So halimbawa kasama yung anak nyo, yung nanay nyo, so kailangan kasama siya isasama nyo talaga siya sa tawag doon sa application, yung mga papel nila, yung mga DNI or NIE nila. So ayun, pagkatapos naman, bibigyan nga kayo ng number kasi ipag-process yan. Kapag okay yung mga papel nyo, mag-i-email yan sa inyo na kasama na nga kayo sa posibleng pwedeng mabunot. So ayun lang, ganun. Kaya lang matagal nga ang process nito, hindi mo alam kung ilang taon, 1 taon, 2 taon ang process ng kasi kami 2 years of waiting talaga kami. Hindi namin siya inaasahan, pero bigla na lang, alam mo yun, bigla na lang din siyang tumawag sa amin, nag-email na nabunot nga kami at kailangan namin pumunta doon para magpasa ng ibang mga kailangan nila. So doon na kami hininga ng mga katunayan kung nagtatrabaho kami. Yun yung time na nagtatrabaho ako sa academy teacher, pero ilang hours lang, 12 hours lang yata ako naka-alta. Tapos yun nga, asawa ko, siya lang yung nagwo-work. Tapos 3 yung anak namin. Siguro, mas malakas yung laban mo kung ganun nga, na may mga 3 kayong anak. Sabi nila kasi parang may special daw pagka pamilya numerosa. Siguro din, inano din nila yon, mas binigyan nila ng pansin. Tapos ayun na, dire-diretso naman na yun. Pagkatapos nun, pag okay yung mga papeles nyo, after ilang months, papatawag ulit nila kayo. Tapos bibisitahin yung bahay, and then may mga hingin pa sila sa inyo, yung katunayan na wala kayong pagmamayari dito. Tapos ayun na, hanggang sa ibibigay na sa inyo yung susi pag nagustuhan nyo yung location na kung saan kayo Kaya good luck sa mga mag-a-apply. Kung ako sa inyo, mag-apply na rin kayo para just in case nag-aantay na lang kayo, diba? Sabi naman dyan, open naman daw to sa lahat. Kaya wala naman siyang exception. Though siguro may mga special lang siya sa mga pamilya numerosa siguro. Kaya
ayun lang, good luck. Kasi sobrang mahal na ng mga paupa ngayon. Yung mga bahay. Ang kagandahan kasi dyan kahit lifetime kayong mangupahan and may possibility na ibenta sa inyo, depende kung magbabago yung ng Espanya, di ba? So, yun lang guys. 2 hours later. So, yun na nga guys, papunta na nga tayo sa Comunidad de Madrid, Oficina de Vivienda, isang opisina ng gobyerno sa Madrid, na kung saan tumutulong ito sa mga tao, sa mga Madrileños, o sa mga kababayan natin dyan, tungkol sa usaping pabahay. Siyempre, ano nga ba ito? Ito yung bahagi ng or part siya ng government ng Comunidad de Madrid, kung saan pwede kang magtanong tungkol sa pabahay o pagrenta ng bahay, humingi ng mga information tungkol sa public and social housing, magtanong tungkol sa mga tulong o ayuda ng pabahay. Siyempre, 'di ba? Diyan tayo dapat talagang kasi napakamamahal na ng mga bahay dito sa Madrid. So, yun guys, kung makikita ninyo, nandito ako sa Rente. Kasi nga papunta tayo ng Avenida de Asturias 34, Tetuan. So, ayan, paano nga ba yung pagpunta? So, kasi kami nga, galing pa kami ng Atocha, dahil doon talaga ang pinakaanuhan namin, lipatan o pagkakambyar ng mga metro o ng ibang line. So, pwede naman siya guys na direktamente kung malapit na kayo sa Avenida de America, doon na lang kayo kumuha ng line 9, mas malapit doon para hindi kayo malito. So, from Avenida de America, diretso na siya hanggang Metro Ventilla. So, ipa-flash ko na lang sa screen. So, siya right after ng Plaza de Castilla. O kung meron man dyan na malapit na sa Plaza de Castilla, actually from there, 13 minutes walk away. Pero kung gusto nyo pang mag-metro pa, para at least paglabas nyo ng metro, yun na yun. So, Metro Ventilla talaga yung exact na mas malapit na metro, which is line 9. So, kung malapit kayo sa Avenida de America, yun. So, diretso na yun, line 9. Or mas malapit kayo sa Plaza de Castilla, yun, malapit din siya. So, ako nga kasi marami pa kami mga kambyar-kambyar ng Renfe to Renfe, tapos metro pa. Kaya, medyo malayo kasi siya sa amin talaga. Pero yung EMBS, mas malapit siya sa amin kasi line 3 naman yun. So, ayun na nga guys, palabas na tayo ng Metro Ventilla. So, para sa mga naguguluhan, ano nga ba yung pinagkaiba ng EMBS Madrid sa Comunidad de Madrid? So, paliwanag ko muna kung ano yung EMBS. So, ito ay city level lang siya. So, within Madrid lang siya tumutulong para sa mga social housing o renta na mas mura. Ito'y pag-aari ng Ayuntamiento de Madrid or ng City Hall. So, syempre, yun na nga yung sabi ko, nagbibigay lang sila ng social housing, renta na mas mura, mga apartment para sa mga residente ng Madrid City mismo. At sila mismo yung may-ari o nagmamanage ng mga pabahay. Syempre, nagbibigay din sila ng mga rental contracts or depende kung ibebenta nila sa inyo. Nakadepende talaga sa Ayuntamiento de Madrid or ng City Halls. While Comunidad de Madrid o yung Oficina de Vivienda, regional level siya o buong Madrid region, hindi lang siya city. Okay? So, yung EMBS within the city lang. Pero yung Comunidad de Madrid, buong Madrid region siya. Gobyerno ng buong region ng Madrid. Hindi sila yung usually landlord kundi sila yung nagbibigay ng rules, programs, mga tulong, ayudas, financial aid, mga ganyan. So, nag-o-offer sila ng vivienda protegida. Ayan, nagbibigay ng impormasyon, tsaka mga legal na pagtulong, legal helps, ganyan. So, yung simpleng explanation is, komunidad, gumagawa ng programa o tumutulong, pero hindi kadalasang nagpapaupa directly. Okay? So, hindi sila yung mismong landlord. So, ito na nga, para sa mga medyo naguguluhan dyan kung ano nga ba yung EMBS o ano nga ba yung Comunidad de Madrid, ano nga ba yung pipiliin nyo. So, to make the explanation short, ito yun guys. Ito yung simpleng guide kung alin ba yung pipiliin mo, EMBS or Comunidad de Madrid. Ngayon, piliin mo ang EMBS kung gusto mo ng murang renta agad
At saka kung gusto mo, within Madrid City lang siya. Yun nga lang, medyo mahaba ang processing time nito. Like 1 to 3 years, ganyan. So ngayon, piliin mo naman ang Comunidad de Madrid kung gusto mo nang bumili agad ng bahay. Hindi kagaya ng EMBS, renta lang to alquiler. Kung gusto mo agad ng ganon. Pero kung gusto mo nang bumili ng bahay, dito ka sa Comunidad de Madrid. BPO. So, ayan, kung kailangan mo ng mga housing subsidy, ganyan. And ano nga ba tong BPO para sa mga hindi nakakaalam? Ito po ang Vivienda de Protección Oficial. Bahay o apartment na may tulong ang gobyerno ng Spain. Vivienda de Protección Oficial. BPO. VPO. Ayan. Ibig sabihin, mas mura siya kaysa sa normal na bahay na which is yun yung mga hipoteka, yung mga inuutang natin sa bangko, di ba? Dahil may control ang gobyerno sa presyo, kaya mas mura siya. BPO nga, ayan. So, yun nga, yung BPO, Affordable Housing ng gobyerno, para sa mga taong hindi pa kayang bumili ng mahal na bahay at may limitadong income. So, 'di ba? Napakalaking bagay nito sa atin kasi napakamahal nga naman ng mga bahay. Mas mura mo siyang makukuha. Kumbaga dun sa, halimbawa, ang presyuhan is mga 200 to 300,000 euros na, 'di ba? Kapag bumili ka ng bahay. So, dito sa Comunidad de Madrid, makakahanap sila para sa iyo ng mga 100K, 100,000 euros. So, depende sa income na natatanggap mo. So, syempre, may rules yan. Kailangan doon ka titira. Syempre, hindi pwedeng basta iparent or ibenta agad. Kumbaga, meron siyang merong years bago mo siya maibenta sa iba. Or hindi mo siya kailangang ipaupa sa iba. Hindi mo siya kailangang gawing investment. Parang ganon. So, ang tanong, sino ba ang pwedeng mag-apply dito? So, kadalasan, syempre, yung mga legal resident dito sa Spain, walang sariling bahay, at syempre, pasok sa income limit. Kung kaya naman interesado ka na mag-apply nga dito sa Comunidad de Madrid, kung may plano kayong bumili ng murang bahay, as in, bili na talaga ha. So, mag-apply na kayo sa office in person. So, magpapa-appointment kayo, sita previa. Siyempre yun, kadalasan yan, required ito bago ka pumunta. Pwede rin naman online pero medyo complicated siya. Kaya hindi ko siya ma-vlog sa inyo yung online kasi mas prepare namin talaga yung face-to-face. So, pag pumunta nga kayo dito sa may Oficina de Vivienda, dalhin nyo na yung mga documents na kakailanganin. Like yung mga IDs, DNI or NIE, original syempre, tsaka yung copy. And then yung empadronamiento, yung certificate nga na nakatira ka sa Spain o within Madrid. Yung proof of income, syempre yung nomina nyo, yung kontrato ng trabaho nyo. At kung meron kayong mga IRFP, ayan, and then yung mga libro de pamilya or deklarasyon, kung anong mga pwede nyong dalhin nyo na para hindi na yung pabalik-balik. So, ayun. Pagka meron na nga kayong sita at dala nyo na yung mga IDs nyo, yung mga requirements or documents na kailangan, anong mangyayari? So, syempre yun, i-check nila yung mga documents, tapos importante to, i-register ka na nila sa system. Tapos, bibigyan ka na nila ng resguardo or yung proof na naka-apply ka na. So, eto nga guys, ang processing time is usually 1 to 3 months lang, pwede ka nang ma-approve bilang aplikante. So, yun na. Yung susunod na step, sila na mag-explain nun. At kung paano yung pagbabayad, kung maglo-loan pa ba sa bank. So, sila na yung sa inyo yan, mag-explain. So, ibinahagi ko lang sa inyo na pwede kayong makabili ng bahay na mura dito sa Oficina de la Vivienda na meron nga silang ayuda or mga tulong. So, yung pinaka-summary lang nito guys, syempre, kung may plano kayong bumili ng bahay, importante pumunta kayo dito sa opisina na to, isubmit yung mga documents, tapos i-register nila kayo and then maghihintay na lang kayo para sa mga housing projects nila. So, yun lang guys. So, kung may mga ilang katanungan pa kayo guys, i-direct nyo na ako sa aking page, Espanyolang Hilaw, or dito, mag-comment kayo para sa mga katanungan ninyo at itatry ko pa rin sa abot ng makakaya ko na sagutin ng tama at maayos yung inyong mga katanungan. So, yun lang guys.